Posisyon sa gobyerno pinag-aagawan. Magkano ba ang kanilang magiging sweldo kung sakaling pala rin silang manalo sa posisyong kanilang tinatakbuhan ngayong eleksyon 2025? Talagang magugulat kayo kung magkano ang maaaring swelduhin ng mga halal na opisyal bawat buwan kung sila ay mananalo sa halalan. Noong ika-1 ng Oktubre taong 2024, nagsimula na ang filing ng Certificate of Candidacy sa COMELEC. Marami ang hindi maiwasang magduda sa ilang mga nagnanais na kandidato. Ito ay dahil sa mababa o madali lamang ang kwalifikasyon upang maging isang opisyal ng gobyerno. Ito lang ang kailangan, mamamayang Pilipino at residente ng lugar kung saan kumakandidato, nasa tamang edad, rehistradong botante, marunong bumasa at sumulat. Ngunit kapag sila ay nanalo sa eleksyon ay siguradong kikita ng malaking halaga ng pera. At ang kanilang kikitain ay malayong-malayo ang agwat mula sa kita ng isang ordinaryong mamamayan. Kumikita ang mga opisyal ng gobyerno sa ilalim ng isang compensation plan ayon sa Republic Act No. 6758 o ang Compensation and Position Classification Act ng 1989. Itinatakda ng batas ang isang salary grade o SG na kumakatawan sa antas ng hirap at responsibilidad ng trabaho. Mayroong 33 salary grades, kung saan ang bawat isa ay may 8 salary steps maliban sa salary grade 33 na may isang hakbang lamang. Ang mga hakbang ay tumutukoy sa pagtaas ng sahod batay sa haba ng serbisyo sa posisyon, kung saan ang unang hakbang ang panimulang sahod at ang ika-8 hakbang ang pinakamataas na rate. Ang pinakabagong schedule ng sahod para sa mga opisyal ng gobyerno ay makikita sa website ng Department of Budget and Management, DBM. Ito ang mga ihahalal na posisyon para sa 2025 at ang kanilang kaukulang salary grade ayon sa DBM. Sweldo ng mga opisyal sa nasyonal na posisyon. Senador. Salary grade 31, nagsisimula sa 285,813 piso. Pangulo ng Senado. Salary grade 32, nagsisimula sa 339,921 piso. Miyembro ng mababang kapulungan. Salary grade 31, nagsisimula sa 285,813 piso. Tagapangulo ng kapulungan. Salary grade 32, nagsisimula sa 339,921 piso. Sweldo ng mga halal na opisyal sa lokal na posisyon. Governor. Salary grade 30. Nagsisimula sa 176,179 na piso. Vice Governor. Salary grade 28. Nagsisimula sa 154,320 piso. Miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Salary grade 27. Nagsisimula sa 136,873 piso. City Mayor. Salary grade 30, nagsisimula sa 176,179 na piso. Municipal Mayor 1, salary grade 28, nagsisimula sa 154,320 piso. Municipal Mayor 2, salary grade 27, nagsisimula sa 136,873 piso. Municipal Vice Mayor 2, salary grade 26, nagsisimula sa 121,146 na piso. Municipal Vice Mayor 1, salary grade 25, nagsisimula sa 107,208 piso. City Vice Mayor 2, salary grade 28, nagsisimula sa 154,320 piso. City Vice Mayor 1, salary grade 26, nagsisimula sa 121,146 na piso. Miyembro ng Sangguniang Panlungsod 2, salary grade 27, nagsisimula sa 136,873 piso. Miyembro ng Sangguniang Panlungsod 1, salary grade 25, nagsisimula sa 107,208 piso. Miyembro ng Sangguniang Bayan 2, salary grade 25, nagsisimula sa 107,208 piso. Miyembro ng Sangguniang Bayan 1,
Salary grade 24, nagsisimula sa 74,132 piso. Ang midterm elections ay gaganapin sa ika-12 ng Mayo taong 2025. Ang mga overseas Filipinos ay maaaring bumoto mula ika-13 ng Abril hanggang ika-12 ng Mayo, habang ang mga local absentees, AFP, Philippine National Police, at mga practitioner ng media, ay maaaring bumoto mula ika-28 ng Abril hanggang 30. Ayon sa COMELEC, magkakaroon ng kabuoang 18,272 pambansa at lokal na posisyon sa politika sa halalan ng 2025, na isang pagtaas ng 200 posisyon kumpara sa halalan ng 2022. Ano ang iyong saloobin sa video na ito? Mag-iwan ng inyong comment sa ibaba. Sa mga bago lamang sa ating channel, huwag kalilimutang mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ganitong mga videos. Maraming salamat sa inyong panunood.